Ang PBA ay hindi nakalaan para lamang sa mga manlalarong Pilipino. Sa katunayan, maraming manlalaro ng NBA ang nagpunta sa PBA sa ilang mga punto sa kanilang mga karera. Binibigyan ng PBA ang mga veteranong manlalaro ng huling pagkakataon na sumikat sa pagtatapos ng kanilang karera. Kaya sa videong ito, pag-uusapan natin ang NBA players na nakapaglaro sa PBA. Ang ika-11 sa ating listahan ay si Scott Burrell. Pagkatapos ng karera sa NBA na tumagal mula 1993 hanggang 2001, naglaro si Scott Burrell overseas na may kampyonato sa NBA sa kanyang resume. Si Burrell ay bahagi ng 1998 Chicago Bulls matapos ang isang trade na kinasasangkutan ng isa pang future PBA import na si Dickie Simpkins. Sa pangunguna ni Michael Jordan, nakuha ng Bulls ang titulo sa isang mainit na pinaglalabanang finals laban sa Utah Jazz na pinamumunuan ni Karl Malone at John Stockton. Pagkatapos ng stint sa China para noong 2002 at 3 season, sumali si Burrell sa isang PBA team na Red Bull Barako team na binyandera ni Willie Miller at Cyrus Baguio. Pumasok si Burrell bilang kapalit kay Ramel Lloyd at tinulungan ang Red Bull na magpatuloy sa 10-game win streak para tapusin ang eliminations gamit ang 11-2 slate. Sa kasamaang palad para sa Red Bull, ito ay hindi nakuha sa quarterfinals laban sa Talk and Text na pinutol ang oras ni Burrell sa Pilipinas. Ang ika-10 sa ating listahan ay si Kevin Porter. Naglaro si Kevin Porter ng 10 season sa National Basketball Association. Una siyang na-draft noong 1972 NBA draft sa ikatlong round ng Baltimore Bullets, isang team na wala na ngayon. Napunta siya sa Detroit Pistons mula 1975 at 7, pagkatapos ay sa New Jersey Nets para sa isang season at pagkatapos ay bumalik sa Pistons para sa isa pang season. Natapos niya ang kanyang karera sa NBA sa Washington Bullets. Lumipat si Porter sa Philippines Basketball Association kasama ang Toyota Super Corolla noong 1983. Ang ika-9 ay si Cedric Ceballos. Si Cedric Ceballos ay isang world traveler pagdating sa basketball. Siya ay na-draft sa round 2 ng 1990 NBA draft ng Phoenix Suns. Matapos maglaro para sa Suns sa loob ng 4 na taon, pumunta si Ceballos sa Los Angeles Lakers sa loob ng 3 season. Bumalik siya sa Suns para sa isang season bago umikot sa pagitan ng Dallas Mavericks, Detroit Pistons, at Miami Heat. Pagkatapos ng NBA, naglaro si Ceballos para sa Harlem Globetrotters at mga koponan sa Israel, Russia at Pilipinas. Naging bahagi siya ng PBA nang maglaro siya para sa San Miguel Beermen noong 2003 and 4 season. Hindi nanalo ng kampyonato ang Beermen sa taong iyon. Ang ika-8 ay si Chris Morris. Si Chris Morris ay na-draft noong 1988 bilang 4th overall pick ng New Jersey Nets. Ang maliit na forward at shooting guard ay nanatili sa Nets sa loob ng 7 season at pagkatapos ay lumipat sa Utah Jazz. Pagkatapos ng 3 season sa Utah, lumipat si Morris sa Phoenix Suns para sa kanyang huling season. Naglaro siya sa Greece at para sa Harlem Globetrotters. Noong 2002, naglaro si Morris para sa Pure Foods Tender Juicy Hot Dogs, isang PBA team na kilala ngayon bilang Magnolia Hotshots. Nanalo sila ng titulo ng Governor's Conference sa pagtakbo na yon. Ang ika-7 ay si Alfred Thornton. Si Alfred Thornton ay ang 14 overall pick sa 2000 NBA draft pagkatapos ng isang malakas na collegiate career sa Florida State. Pinili siya ng Los Angeles Clippers at naglaro doon sa loob ng 3 taon. Pagkatapos nito, naglaro siya ng isang season sa Washington Wizards at Golden State Warriors. Tumalbog si Thornton sa pagitan ng China at South America pagkatapos ng NBA at kalaunan ay pumirma sa NLEX Road Warriors noong 2015. Sa kasamaang palad, ang NLEX Road Warriors ay hindi pa nakakapanalo ng kampyonato sa komperensya at hindi natulungan ni Thornton na manalo sa kanilang una. Ang ika-6 sa ating listahan ay si Mitchell Wiggins. Maaaring pamilyar ang pangalan ni Mitchell Wiggins, at iyon ay dahil siya ang ama ng kasalukuyang NBA star na si Andrew Wiggins ng Minnesota Timberwolves. Si Mitchell Wiggins ay na-draft ng Indiana Pacers noong 1983 draft. Mabilis siyang inilipat sa Chicago Bulls para sa kanyang unang season at pagkatapos ay lumipat sa Houston Rockets sa loob ng 3 season. Tumalbog si Wiggins sa mga liga bago bumalik sa NBA kasama ang Houston Rockets at
Philadelphia 76ers. Nagdebut si Wiggins sa PBA kasama ang Tondela 65 Raw Masters noong 1994. Ang koponan ay dumaan sa ilang mga pagbabago mula noon at ngayon ay umiiral bilang Barangay Ginebra San Miguel. Isang season lang si Wiggins. Ang ikalima ay si Reggie Williams. Si Reggie Williams ay may mahabang kasaysayan ng basketball na may iba't ibang koponan at bansa. Si Williams ay hindi na-draft noong 2008 NBA draft at dinala ang kanyang talento sa France. Sa wakas ay nakakuha siya ng shot sa NBA kasama ang Golden State Warriors noong 2010 at 11 season. Pagkatapos ay bumagsak siya sa loob at labas ng NBA, pumunta sa mga internasyonal na liga noong mga panahon na wala siya sa NBA. Ang iba pa niyang mga koponan sa NBA ay kinabibilangan ng Charlotte Bobcats at Oklahoma City Thunder. Noong 2014, pumunta si Williams sa PBA kasama ang San Miguel Beermen. Sa season na ito, napanalunan ng Beermen ang Philippine Conference Championship. Ang ikaapat ay si Dennis Hobson. Si Dennis Hobson ay bahagi ng 1987 NBA Draft. Siya ay napiling 3rd overall pick ng New Jersey Nets. Ang maliit na forward/shooting guard ay nagsimula sa Nets sa loob ng 3 season at pagkatapos ay lumipat sa Chicago Bulls para sa isang season. Ang kanyang huling season sa NBA ay ang sumunod na taon sa Sacramento Kings. Mula roon, naglaro siya sa Spain at France bago lumapag sa Pilipinas kasama ang Pure Foods Carne Norte noong 1996. Ito ay isa pang pangalan para sa Magnolia Hotshots na kilala na sila ngayon. Hindi sila nanalo ng anumang conference championship kasama si Hobson sa roster. Sa kalaunan ay umalis siya patungong Turkey at naglaro sa ilang iba pang mga liga pagkatapos nito. Ang ikatlo ay si Larry McNeil. Sinimulan ni Larry McNeil ang kanyang karera sa basketball sa NBA noong 1973 kasama ang Kansas City Omaha Kings. Nag-bounce siya sa ilang mga franchise bago naglaro sa mas maliliit na liga. Umalis siya sa US para sa mga koponan sa Spain at pagkatapos ay napunta sa PBA gamit ang prangkisa ng Gilbois G. Nagtala si McNeil ng record sa PBA basketball para sa pinakamaraming puntos na naitala sa isang laro. Ang kanyang 88 na puntos na laro ay bumagsak sa kasaysayan at naging isang klasikong halimbawa ng isang NBA player na dumating at mabilis na gumawa ng mas mababang kompetisyon sa PBA. Ang ikalawa ay si Wes Matthews Sr. Si Wes Matthews ay ang ama ng NBA player na si Wesley Matthews. Si Wes ay na-draft ng Washington Bullets noong 1980 NBA Draft. Naglaro siya doon sa loob ng isang season bago ipinadala sa Atlanta Hawks. Naglaro si Matthews para sa mga koponan tulad ng Chicago Bulls, San Antonio Spurs at Los Angeles Lakers. Siya ay karaniwang lilipat pagkatapos ng isang season o dalawa sa pinakamarami. Napunta si Matthews sa koponan ng Ginebra San Miguel PBA noong 1991. Nanalo sila ng titulo sa First Conference noong taong yon. Umalis si Matthews sa PBA pagkatapos ng isang season kasama ang Ginebra San Miguel. At ang una sa ating listahan ay si Terrence Jones. Si Jones, isang 6'9" forward, ay na-draft sa bilang 18 overall pick noong 2012 ng Houston Rockets, kung saan ginugol niya ang kanyang unang 4 na season sa NBA. Naglaro siya ng 2 laro para sa Rockets. Siya ay may mga career average na 10.4 points at 5.7 rebounds. Nanalo din siya ng pambansang kampyonato sa Kentucky at naglaro para sa 3 NBA team sa loob ng 6 na season. Napabilang si Jones sa kupunan ng Talk and Text PBA team. Maganda ang ipinakita ni Jones sa PBA at nakakuha pa ng Best Import at Scorer Import sa history ng mga imports na nakapaglaro sa PBA.